Kalimutan niyo po yung kasabihan na ang unang umamin ay talo. Kung nagmamatigas tayo ng puso, tayo ang talo. Kung hindi ka makikipagkasundo, ikaw ang kawawa, lalong-lalo na ang kaluluwa mo. Sinong una dapat lumapit at makipag-usap? Yung taong walang galit. Siguraduhin mo, wala kang hinanakit, walang bigat ang iyong loob kung makikipag-usap ka sa taong nasaktan mo o doon sa taong nakasakit sa iyo. Unahin mong makipag-usap kayo lang dalawa. Huwag mo munang bubulgar sa Facebook, sa internet, sa mga kapitbahay mo, sa pamilya mo. Kayo munang dalawa. Correct in private, praise in public. At kung hindi man siya nagbago, bahala na ang Panginoon. Tumahimik ka, pagdasal mo siya. Because our words are silver and yet silence is gold. Bago ka makipag-away, tanungin mo munang yung sarili. Para saan? Ano bang makukuha ko dito? Baka makalimutan niyo po ang tunay na layunin ng ating buhay. Hindi para manalo sa mga argumento, kundi para ipanalo natin at maibalik natin ang kaluluwa ng ibang tao sa Diyos. So please, do not forget that goal. Win souls for God. Do not win arguments. Sino ba yung tao na nakasakit sa iyo? Kung hindi mo pa siya makausap, ang assignment niyo po, pagdasal niyo siya, pagdasal niyo ang iyong sarili, arinawa ang Espiritu ng Diyos sa mag-alis, sa galit sa inyong puso, pagpayapa ng iyong kalooban, doon niyo siya kausapin para maituwid naman. Baka hindi mo alam, meron din siyang ibang nasasaktan. Baka hindi siya aware dyan sa kanyang ugali. Tulong mo sa kanya yan. At kung ikaw ay nagiging daan ng pakikipagkasundo, pagkakaisa, kapatid, huwag ka mag-alala. Pagpapalain at pagpapalain ka ng Diyos.